So yun, masap sa inyo mga ka-farming, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga ka-farming. For today's vlog, meron lamang akong gustong itatopic sa inyo na naitopic ko na rin ng mga nakakaraan or yung mga last month pa. Matagal-tagal na rin. So may mga subscribers pa rin ako na nagtatanong sa akin kung ano nga ba yung tamang oras ng pagpupurga ng kambing mga ka-farming, at yun ang aking sasagutin mga ka-farming. Siguro yung mga nagtatanong na to is yung mga baguhan dito sa aking YouTube channel at baguhang subscribers ko rin mga ka-farming. So total nagtanong na rin lang kayo mga ka-farming. Ngayong umaga na to mga ka-farming is ituturo ko sa inyo yung tamang pamamaraan at kung anong oras nga ba dapat talaga magpurga ng ating mga alagang kambing, lalong lalo na sa mga bisero po mga ka-farming. At ano nga po ba yung epekto pagka ang kambing naman po natin ay pinurga natin na buntis mga ka-farming. Ituturo ko yan maya maya mga ka-farming. Pero bago yun mga ka-farming, gusto ko magpasalamat sa inyo dahil nandito kayo sa aking YouTube channel at sinusuportahan nyo yung aking vlog. At na-miss ko rin yung ganitong klaseng vlog na nag-i-intro muna ako bago ako magsimula sa aking pag-vlog. So na-miss ko to at yun mga ka-farming, dito ko sisimulan ulit yung mga vlog na dapat nating kumbaga dito ko sisimulan ulit yung intro na ganito katulad nung dati mga ka-farming. So yun mga ka-farming, mag-intro muna tayo mga ka-farming at sasagutin ko yun pagkatapos ng ating intro. Kuya Don TV. So yun mga ka-farming, nandito ako ngayon sa aking kulungan, tamang-tama. Magpupurga talaga ako ng aking alagang kambing. Although pinurga ko rin sila ng organic na pamurga yung tawag doon. Panoorin nyo yung last vlog ko dito. Bago to, mayroon akong last vlog na kung saan nagpurga ako ng aking mga kambing dahil nagtae nga sila. Pero okay naman na sila ngayon mga ka-farming dahil pinurga ko sila ng organic na pamurga. Ano nga ba yung organic na pamurga mga ka-farming? Babalikan lang natin ito yon. Puno ng saging mga ka-farming. So yun ang aking ginawa at pinurga ko talaga sila. Panoorin nyo yun sa last vlog ko at makikita nyo yun doon mga ka-farming. So yun mga ka-farming, balik tayo sa dating topic. At yun mga ka-farming, katulad ng aking sinabi, na miss ko yung ganitong klaseng vlog na kung saan mayroon tayong intro muna at saka meron tayong outro na matatapos. Ganito kasi yung vlog ko talaga mga ka-farming, hindi yung dire-diretso lang mga ka-farming, no? At yun mga ka-farming, nandito tayo sa aking kulungan. Pakilala ko muna sa inyo yung aking mga kambing. Ayan, si Princess. Bubuksan muna natin itong ating tolda. So na-miss ko talaga itong ganitong klaseng vlog mga ka-farming. So ayan, hayaan nyo muna ako. Buksan muna natin itong tolda na to. Ayan. So yun mga ka-farming, tuturo ko sa inyo kung ano nga ba talaga yung tamang oras ng pagpupurga ng ating mga alagang kambing. Dahil nga may mga nagtatanong doon, although marami din naman talagang nakakaalam na kung ano nga ba talaga yung tamang oras ng pagpupurga, pero meron pa rin mangilan-ngilan na hindi pa po alam yung tamang oras ng pagpupurga ng kambing. At ano yun the best talaga na oras sa pagpupurga sa kambing mga ka-farming. Meron talagang mangilan-ngilan na talagang hindi pa alam mga ka-farming. At yun ang aking sasagutin mga ka-farming. Papalabasin lang natin sila at papakita ko sa inyo kung paano yung tamang pagpurga. Labas, labas, labas. Labas, labas. Labas, labas. Labas. Kasi madilim dito, doon natin sa labas sila pupurgahin. Kasi madilim dito. Ay. Yung isa nandoon. Nandoon yung isa. Yan. Nalabas din yan, susunod din yan. Papalabasin muna natin sila. Ay, labas ka muna dyan. Habang hinihintay natin lumabas, papaliwanag ko sa inyo kung ano yung tamang oras ng pagpupurga ng ating kambing. So ang tamang oras po ng pagpupurga ng ating kambing mga ka-farming is sa umaga. Kumbaga wala pa silang kinain
Yan, ito yung tamang oras ng pagpupurga, yung wala pa silang kinakain dahil malinis pa yung bituka nila. At yun ang the best talaga kasi malinis yung bituka nila, wala silang kinain pa. At siguradong mamamatay talaga yung ating mga bulate sa ating mga kambing, mga kaparming. So ito talaga yung the best na oras sa umaga, kung ano yung oras. Pero kung halimbawa tinatamad kayong gumising, pwede na yung alas 7 ng umaga. Halimbawa ganito, gumising kayo ng alas 5 or alas 6. Sabihin na natin alas 6. Gumising kayo ng alas 6 ng umaga, mga ka-farming, at purgahin nyo sila ng alas 6. Pagkatapos yung purgahin sila ng alas 6, dapat yung wala pa po silang kinakain, pagkatapos nyo po silang purgahin ng alas 6, magbilang po kayo ng 1.5 oras or 2 oras bago nyo po sila pakainin ng damo. So anong oras po ba yun? Halimbawa, purgahin ko sila ngayong alas 6, alas 7, alas 8. Sa pagitan po ng 7:30 or 8, doon nyo pa lang po sila pwedeng purgahin, mga ka-farming. At yan, mga ka-farming, meron din naman dito, at baka gusto nyo na rin itanong kung ano nga po pala yung kagaano kadami, mga ka-farming, ano? So bali dito sa Balbasin kasi, mga ka-farming, kunin ko lang. Dito kasi sa Balbasin, mga ka-farming, mayroon na ditong instruction at pwede nyo rin yung makita, mga ka-farming. Meron na rin instruction yung kung gaano karami, kung ilang ml. Pero sa akin kasi, mga ka-farming, hindi ko inaano yun, kung maganda nadagdagan ko pa. Sa mga malalaking kambing na ang estimate natin is nasa 25 kilos pataas, binibigyan ko sila ng, ang nakalagay yata dun sa instruction is 2 ml. Pero sa akin kasi, mga ka-farming, oras na ang kambing natin is depende kasi sa sitwasyon ng kambing natin, mga ka-farming. Katulad nito, papakita ko sa inyo. Itong kambing natin na to, mga ka-farming, is 6 months. 6 months pa lang itong kambing natin. Ayan, 6 months pa lang po yung mga kambing na yan, yung tatlo. 6 months pa lang po yan. So sa 6 months, bibigyan ko sila ng 2 ml nito. Bali ito, 1 ml lang ito, mga ka-farming. 1 ml. 1 ml lang po yan. Ayan o. 1 ml lang po yan, mga ka-farming. Malabo yata. Yan, 1 ml lang yan. So bali tigda 2 beses ko sila bibigyan nito, mga ka-farming, para na sa ganun naman mas effective. Kasi talagang effective ang magpupurga ng ganito, mga ka-farming, dahil nga wala silang kinain. So ugaliin natin na magpurga sa ating mga kambing yung talagang wala silang kinakain. Yan, ito, pupurgahin natin ng Balbasin. Yan, mga ka-farming, Balbasin pang ipinupurga ko dito sa aking mga alagang kambing, mga ka-farming, para na sa ganun naman mas effective kasi ito para kumpara sa base sa aking naranasan is mas effective talaga ito, mga ka-farming, kumpara sa ibang mga pamurga, mga ka-farming. So yun, mga ka-farming, 2 ml ang ilalagay ko dito sa tatlo na to, dahil ito hindi ko na to pwedeng purgahin. Nga pala, mga ka-farming, bago natin simulan ng pagpupurga, sa pagbuntis na po ang inyong kambing, mga ka-farming, wag nyo na pong pupurgahin, mga ka-farming, lalo na ito. At saka yun, wag nyo na pong pupurgahin kasi nga po may posibilidad po na maapektuhan yung pinagbubuntis ng ating kambing, mga ka-farming. At tayo lang din naman ang mahihirapan pagka tinigasan pa natin yung ulo natin kung hindi pa tayo sumunod. Wala naman mawawala, mga ka-farming, kung susunod tayo sa mga mas nauna pa sa atin, mga ka-farming. At yun naman talaga hindi ko talaga ginagawa yung pagpupurga sa aking kambing, lalong lalo na kung buntis na po ang aking kambing. Hindi ko po sila pinupurga ng Balbasin. Hindi ko po sila pinupurga ng Balbasin kasi nga po masama po ang epekto daw. Pero mas maganda na rin sumunod tayo kasi hindi ko na rin sinubukan simula nung may nagsabi sa akin na gano'n. Hindi ko na rin talaga sinubukan. So hindi ko na pupurgahin ito, although talagang purgahin na rin sila, pero hindi ko na rin sila pupurgahin, mga ka-farming, for the safety na rin ng aking mga alaga, mga ka-farming. So yun lang, mga ka-farming, ang the best po na oras ng pagpupurga ng kambing sa umaga, yung wala pa pong kinain. At wag niyo po silang papakainin pagka pinurga niyo na po sila. Magbilang po kayo ng 1.5 oras or mas the best yung 2 oras bago niyo sila pakainin ng damo. So magsisimula tayo. Anong oras na ba sa akin?
6:15. So papakainin ko to mga 8:15 mga ka-farming. So yan, pupurga tayo at gusto ko samahan nyo ako mga ka-farming. So ang ilalagay ko dito mga ka-farming, wait lang. Ang ilalagay ko dito mga ka-farming is 2 ml. Bale ito ay 1 ml lang mga ka-farming. Yan, 1 ml. So dalawang beses sa isang ulo, dalawang beses ko silang papainumin nito. At ang sunod na nitong pamumurga ko mga ka-farming, depende. Makikita na naman natin yan sa balahibo nila kung makintab na. So pwedeng every month purgahin natin. Pwede rin akinsinas, ganun. Depende sa sitwasyon ng kambing natin kung nakita natin magaswang pa. Pero ang susunod na nito para sa akin is next month na mga ka-farming. Next month ko na ito. Pag napurga ko sila ngayon, halimbawa auno ngayon, next month ko na sila pupurgahin mga ka-farming. Wag tayong purga pala ng purga ng ating mga kambing, yung parang every week. Or every week. Wag tayong purga-purga ng kambing natin ng every week kasi may yung bulati ng kambing natin, masasanay sila sa balbasin, kaya din may hirapan. Kaya mas maganda yung minsanan lang, bibihira nyo silang purgahin para nang sa ganun. Pagka binigyan nyo sila ng balbasin, is talagang mamamatay yung kambing na, yung alaga ng kambing natin, kumbaga yung bulate. Mamamatay kaagad kasi nga hindi sila sanay sa balbasin. Kumpara nyo sa lingguhan nyo kung purgahin, wag, kasi hindi mamamatay yung bulate ng kambing natin kasi masasanay sila sa binibigay natin na gamot. So yan, pupurga na tayo. So yun nga mga ka-farming, huwag nyo kakalimutan ng sinabi ko. At sana naintindihan nyo. At yun mga ka-farming, baka isipin ng ibang subscribers natin is paulit-ulit. Mayroon talaga kasing mga baguhan dito sa aking YouTube channel na ngayon pa lang sila napadpad at gusto nilang magtanong. So pinagbibigyan ko din yung mga baguhan. At dun sa mga old viewers ko naman, maraming salamat sa inyo dahil nandiyan pa rin kayo at sinusuportahan nyo pa rin yung aking vlog. So maraming salamat sa inyo. Fast forward na natin. So yun mga ka-farming, nakapagpurga na tayo ng balbasin. At yun, maganda na rin yung tae nila. Hindi ko na nga sila kailangan sanang purgahin ito, kaya lang napansin ko rin magaspang yung balahibo nila. Medyo. Hindi naman magaspang talaga na as in talagang yung malala na yung gaspang. Hindi lang dahil sa ang pagpupurga sa kambing mga ka-farming, hindi po dahil sa nakabase kayo lang sa pagtatay ng kambing. Wag ganun ang diskarte nyo. Kumbaga may mangilan-ngilan kasi na nagkakambing na pag nagtay lang yung kambing, saka lang sila magpupurga. Wag po ganun. Ugaliin po natin na every month ay meron tayong pinupurga sa kanila. Kung hindi man kaya natin yung every month, meron din naman tayong mga organic na pamurga katulad ng mga ito, saging, puno ng saging, ito. Yan. Pwede rin yan. Pampatigas din ng tae yan. Pag nagtatai ang inyong kambing. Pag ang kambing nyo is nagtatai, hindi nyo na rin kailangan na magpurga ng
balbasin kung nagtatailang ang inyong kambing. Lalo na kung ang kambing nyo naman ay maganda naman yung balahibo niya, makintab. Kumbaga makintab yung balahibo niya pero nagtatay ang inyong kambing, hindi nyo na po kailangan na magbalbasin. Ito lang po. Sa umagang umaga, kakainin nyo ng puno ng saging, hiwa-hiwain nyo or yung dahon. Kung hindi sila sanay sa puno ng saging kumain, sigurado naman sa dahon sanay sila. So sa umagang umaga, yan ang ipakain nyo sa kanila. Kumbaga kung pwede nga sa isang araw, yun ang ipakain nyo muna sa kanila para tumigas yung tae ng kambing natin. Pero kung ang kambing natin is hindi naman siya nagtatae at magaspang ang kanyang balahibo, doon po bumili na po kayo ng balbasin dahil sigurado marami pong bulate ang inyong kambing. Hindi healthy ang inyong kambing kasi nga magaspang. Yan. Isa po kasi sa senyales ng kambing natin pagka maraming bulate is magaspang po ang balahibo niya, magaspang. Kaya kailangan pagpurga po tayo ng balbasin. Yan mga kaparming. At yan mga kaparming, yan. Normal kasi sa kambing natin dapat na mapapansin mong healthy ang kambing natin pagka ang balahibo nila is hindi magaspang, makintab. Pagka ang kambing natin is magaspang ang balahibo, ay hindi po healthy ang kambing natin. So kailangan po natin magpurga. So hindi po lahat ng pagkakataon mga kaparming pagka nagtayo ang kambing is kailangan kaagad na purgahin. Although kailangan naman talaga. Pero kung wala nga kayong pera, yan, hindi naman natin kailangan obligahin kung nagtatay lang ang kambing natin. Lalo na kung hindi naman magaspang ang balahibo, puno lang ng saging ang sagot dyan. So yan, sana nasagot ko ang inyong comment. At sana nalinawan kayo dito sa aking munting tinuro sa inyo. At sana patuloy pa rin kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel at magtanong kayo kung ano pa yung pwede nyong itanong sa akin. Kahit na paulit-ulit yung itanong, paulit-ulit ko rin ipapaliwanag sa inyo. Dahil naiintindihan ko naman na hindi lahat ay nakapag-subscribe na sa akin at ngayon pa lang napadpad dito sa aking YouTube channel. Kaya naiintindihan ko kayo. Walang sawa akong tuturo sa inyo. Base lamang po sa aking experience yung ituturo ko sa inyo. Hindi po ako gagawa ng kwento na kung saan para lang sa views. Kumbaga, kung ano lang yung ginagawa ko sa kambing ko, yun lang po yung i-share ko sa inyo. Ngayon kung meron po kayong itatanong sa akin na hindi ko po alam, dahil hindi ko pa naman naranasan, siguro masasabi ko rin yun sa inyo. Sasabihin ko rin yun sa inyo. So hanggang dito na lang mga kaparming, at the best talaga magpurga sa kambing sa umaga mga kaparming, yung wala pa silang kinakain. At kung ilang oras bago sila pakainin, 2 hours o 1.5 hours. So hanggang dito lang mga kaparming, maraming salamat sa inyo at peace out sa ating lahat.